can get away with this. No way. You will have to answer for this. No way. You just can't go on and on with your standards against the man of God. No way. May mga nagsasabi hindi na kailangan ang reliyon. Alam ko po ang mga kababayan natin ay nalilito. Lalo na pag ang pinagbabatayan nila ay Biblia, talagang malilito ka kasi wala namang nakalagay sa Biblia kung ano talagang pangalan ng reliyon. Bagamat may salitang reliyon sa Biblia, ngunit kung ano ang pangalan ng reliyon na galing sa Diyos ay wala pong mababasa sa Biblia. Ikumpara po natin ngayon sa Quran. Bakit talagang lalo akong humanga sa Quran sapagkat yung ambiguity mo, yung kalituhan mo mawawala Basahin mo lang Unawain mo lang ang sinasabi ng Quran. At ang maganda sa Quran, direktang sinasabi. Ngayon, patungkol po sa reliyon, ito po ang utos ng Diyos sa atin. Si Allah subhanahu wa ta'ala ang nag-iisang Diyos na tunay na lumalang sa ating lahat. Ito po ang kanyang sinabi. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Kaya panatilihin mo ang iyong mukha, ibaling mo ang iyong mukha, ang iyong sarili, isuko mo ang iyong sarili sa reliyong dalisay, ang katalagahan ni Allah na kanyang nilikha ang mga tao batay dito. Meron palang katalagahan, nature, kalikasan, na nilikha ang Diyos. In other words, ayon sa kalikasan, meron palang reliyon na kung saan dapat nating ibaling ating sarili, ipanatili natin ang ating sarili, iharap natin ang ating sarili sa reliyong ito, na ito'y reliyong dalisay. Meron pong binanggit na reliyong dalisay. At ang reliyong dalisay na ito ay ayon po sa katalagahan o kalikasan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Nasa pamamagitan ng kalikasan o katalagahan ito, according to this nature, in other words, ayon sa reliyong ito, nilikha niya ang mga tao. Meron pala talagang reliyon. At nilinaw pa ng ating nag-iisang Diyos na tunay na walang iba kundi si Allah subhanahu wa ta'ala patungkol din sa reliyon ito. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ. Kaya't panatilihin mo ang iyong mukha sa matuwid at tamang reliyon bago dumating mula kay Allah ang araw na walang sino man ang makapipigil nito. Sa araw na iyon, ang sangkatauhan ay mahati. Ito'y sinabi niya sa the same chapter, parehong kabanata. Pautos po niya sinabi, ibaling natin, iharap natin, ipanatili natin ang ating sarili, ang ating mukha. Saan? Sa matuwid at tamang reliyon. Bakit? Bago dumating mula kay Allah ang araw na walang sino man ang makapipigil. Ano pong ibig sabihin nun? Yung araw po ng paghukom. So, sinasabi po sa atin ng Diyos, batay po sa Quran, dapat yakapin natin ang reliyon nito. Dapat dito natin isuko ang ating sarili. Dito natin ipanatili ang ating sarili. Saan? Sa matuwid at tamang reliyon. Bago dumating ang araw na walang sino man ang makapipigil. Sa araw na yon, ang sangkatauhan ay mahati. Bakit po mahati? Mahati sa dalawa. Yung naliligtas at yung mga magtatamo po ng parusa ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ano naman ang consequences kapag hindi ka naniwala sa reliyong ito? Man kafara fa'alayhi kufruh wa man 'amila salihan fali'anfusih
أنفسهم يمهدون. Sino man ang tumangging maniwala sa makatwid, yung ikaw ay hindi naniwala sa reliyon na kung saan inutos sa atin na dapat ibaling natin, iharap natin, ipanatili natin ang ating sarili sa matuwid at tamang reliyon na iniutos po sa atin, na ito ang katalagahan po ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, sino man ang tumangging maniwala ay pagdurusahan niya ang pagtanggi niya sa paniniwala. Pag ikaw ay tumanggi, hindi naniwala, merong consequences. At ang sino mang gumawa ng kabutihan, yan ay isang paghahanda para sa kanilang sarili sa isang mabuting kahantungan. In other words, kaligtasan po. Kaya sinabi niya, ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين. upang kanyang gantimpalaan ang mga sumampalataya at gumawa ng kabutihan mula sa kanyang biyaya, katotohanan, hindi niya iniibig ang mga tumangging maniwala. Sino po yung mga gagantimpalaan? Yung mga sumampalataya. Saan po? Naniwala sa reliyon na itinuturo po sa atin, ipinag-uutos po sa atin, doon natin dapat ipanatili ang ating sarili. Yakapin natin ang isang matuwid at tumpak tamang reliyon. Meron palang matuwid at tamang reliyon. So kaligtasan po ang tinuturo patungkol sa reliyon nito. At itinuro po sa atin na tayo po ay pinatnubayan sa matuwid na landas. Ang sabi po niya, قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. sabihin mo, tunay na ako ay pinatnubayan ng aking Panginoon sa tuwid na landasin. Isang reliyong tumpak, isang reliyong tama na siyang paniniwala ni Abraham bilang isang makatotoo at hindi siya napabilang sa mga nagtatambal sa pagsamba. Ito palang reliyon nito ay reliyon ni Abraham. Ito palang reliyon nito, pinapasabi po sa atin ng Diyos na lumalang sa atin na walang iba kundi si Allah subhanahu wa ta'ala. Sabihin daw natin sa mga tao, sabihin mo, tunay na ako ay pinatnubayan ng aking Panginoon sa tuwid na landasin. Tuwid pala to. Ano tong tuwid na landasin? Isang reliyong tama na siyang paniniwala ni Abraham. Ano po yung pangalan ng reliyon na ito? Ang sabi niya sa Surah Al-Imran, chapter 3, verse 19, إن الدين عند الله الإسلام. tunay na ang reliyon sa ganang kay Allah ay ang Islam. Binigyan po ng pangalan Nilinaw pa na yung Islam pala, ito pala ay katalagahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Na sa pamamagitan ng katalagahan ito, ang reliyong ito, dito niya nilikha ang tao. Ito ay tuwid na landasin. Ito ang tamang reliyon. Ito ang reliyon ni Abraham. Anong pangalan ng reliyon? Mismo ang Diyos na nagsabi, Islam. Okay, malinaw po ang Quran, napakalinaw. Ito pala reliyon ni Abraham. Sino po ba si Abraham? Ang sabi po sa verse 67 ng Surah Al-Imran, ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. si Abraham ay hindi isang Hudyo. Paano siya maging Hudyo? Tribo yung Hudyo. Apo niya yun sa pamamagitan ng kanyang pangalawang anak na si Isaac. At hindi isang Kristiyano, lalo na hindi Kristiyano. Pagkos siya noon ay isang makatotoong Muslim. Hindi siya napabilang sa mga nagtambal kay Allah. Yan po si Abraham. Isang Muslim, isang makatotoong Muslim na kailanman ay hindi nagtambal
sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Isang Diyos lang ang sinasamba ni Abraham at ang lahat ng mga anbiya, ng mga propeta at mga sugo. O kung si Abraham ay Muslim, kami po ay Muslim din. Sapagkat ipinagpaunan na sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sabi niya, sa chapter 22 verse 78 ng Quran, makibaka kayo alang-alang kay Allah ng totoong pakikibaka. Siya ay humirang sa inyo at hindi siya naglagay sa inyo sa reliyon ng anumang pahirap. Ito ay reliyon ng inyong amang si Abraham. Siya si Allah ay tumawag sa inyo. Siya ang tumawag sa inyo na mga Muslim. Tinawag kayong mga Muslim noon pa at dito sa Quran upang ang sugo ay maging saksi sa inyo at kayo naman ay maging saksi sa mga tao. Noon pa, panahon pa ni Abraham, Muslim na ang tawag sa mga lingkod ng Diyos. At noon pa, si Allah, siya mismo ang tumawag sa ating bilang Muslim. At ngayon, sa umma po ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang tunay ng lingkod ni Allah subhanahu wa ta'ala ay tinatawag ng mga Muslim. Nang ibig sabihin, sumusuko sa kagustuhan ng nag-iisang Diyos na tunay na walang iba kundi si Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi niya pa sa surah Maida, chapter 5, verse 3, اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Sa araw na ito ay nilibos ko para sa inyo ang inyong reliyon. Binuo ko sa inyo ang aking pagpapala at kinalugdan ko para sa inyo ang Islam bilang reliyon. Pinirpekto niya na. Ano pong ibig sabihin? Sa pagdating po ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang huling sugo, wala na pong ibang sugong darating pagkatapos po niya. Perpekto na po ang reliyong Islam. In other words, wala nang bagong utos na darating. Wala ka nang idadagdag, wala ka nang ibabawas pa sa pananampalatayang ito sapagkat ito'y perpekto na. Sa pamamagitan po ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kinumpleto na ng Diyos, kinumpleto na ni Allah subhanahu wa ta'ala, kanya itong binuo bilang pagpapala at kinalugdan ko para sa inyo ang Islam bilang reliyon. Kumpleto na po ang Islam, wala ka nang hahanapin. Sukat nating ikaligtas. Ano po ang kahinatnan kapag may iba tayong reliyon, liban pa sa reliyong itinuro sa atin ng Diyos? Ayon po sa Quran, ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ang sino mang naghahangad ng iba pa sa Islam bilang reliyon, hindi iyon matatanggap mula sa kanya at siya sa kabilang buhay ay kabilang sa mga malulugi. Ikamatay mo, saksi ni Jehovah ka, Baptist ka, Roman Catholic, born again, ikamatay mo, nasa dating daan ka, Iglesia ni Cristo ka, hindi po tatanggapin ang reliyon na yan. Ang samahang pang-reliyon na yan. The official religion in the Day of Judgment ay Islam. Panghuli, yung mga nasa pananampalatayang Islam, nang ibig sabihin ng Islam ay pagsukong ganap na may kapayapaan sa kagustuhan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Palibasa, yun ang kanyang palatuntunan. Yung mga sumuko ay tinatawag na Muslim. At ang mga Muslim, pinangakuan po ng kaligtasan. Ang sabi niya sa isang aya ng Quran al-Karim, يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. ang sasabihin po, naway tayo ang makarinig nito. Tayo ay anyanyahan po nito. Tayo ang tawagin, isa tayo sa mga tatawagin. Ang sabi po ni Allah subhanahu wa ta'ala, kanyang sasabihin sa araw ng paghukom, o aking mga lingkod, wag na kayong matakot, wag na kayong malumbay. Palibasa kayo'y sumampalataya sa aming mga tanda.
at kayo ay mga Muslim, pumasok kayo sa paraiso, kayo 10 ng inyong mga asawa. Napakagandang balita. At ang Islam, dapat yakapin natin bago dumating ang araw ng paghukom. Habang buhay pa tayo, hindi pa tayo namamatay. Bago dumating yun, dapat yakapin na natin, ibaling na natin ang ating sarili sa reliyong matuwid, tamang reliyon, ang reliyon ni Abraham. Ang reliyon na ito ay ang katalagahan ni Allah subhanahu wa ta'ala, na sa pamamagitan ng reliyong ito, sa pamamagitan ng katalagahan ito, sa pamamagitan ng fitra na ito, nilalang niya ang mga tao. Ito ang reliyon ng ating amang si Abraham. Napakalinaw At kapag ikaw ay nanatili sa reliyong ito, ipinangako po sa atin. Siya mismo nagsabi, Muslim, palibasa kayo'y sumampalataya sa aming mga tanda at kayo'y mga Muslim, pumasok kayo sa paraiso. Siya mismo ang mag-aanyaya sa atin sa pagpasok sa paraiso. Napakalinaw po. Kaya ito naman ang challenge si Rashid. Saan namang talata ng Biblia na kapag hindi ako Roman Catholic, kapag hindi ako dating Daan ni Soriano, kapag hindi ako Iglesia ni Cristo ni Felix Manalo, kapag hindi ako naniwala sa pagkasugo ni Manalo, sa pagkasugo ni Eliseo Soriano at ni Daniel Rason, kung hindi ako Baptist, hindi ako Methodist, hindi ako Protestante, hindi ako Jehovah's Witness, hindi ako Seventh-day Adventist, saan pong talata ng Biblia mababasa niyo ako'y mapupunta sa impyerno? Sapagkat may nabasa ako sa Quran na kapag wala ka sa Islam, ikaw ay mapapabilang sa mga talunan. Sa makatuwid, hindi ka magkakaroon ng kaligtasan. Malapa, mapupunta ka sa parusang ng impyernong apoy. Giving you the benefit of the doubt. Paano kung totoo ang sinasabi ng Quran na kapag wala ka sa Islam, ikaw ay mapapabilang sa mga talunan? Ako naman ang challenge mo sa inyo, saan talata ng Biblia na kapag hindi ako kaanib ng iyong reliyon, ay ako'y mapupunta sa impyerno? Saan po? Sa Biblia, wala pong pangalan ng reliyon. Kaya nga nagtatalo-talo kayo kung ano pangalan ng reliyon Ang masaklap pa dyan, pati yung usapin ng kung kailangan ng reliyon o hindi, pinagtatalunan nyo pa Alam ko po, mayroong pong tinatawag na dalisay na reliyon, description ng reliyon. Yan po yung nasa James chapter 26 verse 27. Kaya mga kapatid kong Muslim, maawa kayo sa inyong mga mahal sa buhay na wala pa sa pananampalatayang ito. At tandaan po ninyo, gaano man kabait ang isang tao, wala sa matuwid na landas, kailanman ay hindi tatanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kabutihang kanyang ginawa. No way you cannot deceive this world by trying to spread the lies about Prophet Muhammad.